kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening din po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Tama naman na, para makita ako, tinanggal pa yung mga bulaklak sa harapan ko, no? Hindi daw ako makita at tayong lahat ngayon ay tunay na nagpapasalamat at nagdiriwang sa unang pagdalaw ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa ating simbahan, ang Our Lady of the Assumption Parish. Muli natin palakpakan, pasalamatan ang ating pong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Tinatawanan ako ng mga taga-Quiapo. Nandito kasi bisita natin ang ilang sa mga lingkod ng Quiapo. I-welcome din natin sila, palakpakan natin ang mga taga-Quiapo Church. Nagpapasalamat tayo ngayon pa lamang kay Father Jun Sescon, ang Rector at Parish Priest ng Simbahan ng Quiapo, sa kanyang kabutihang loob din na mabigyan tayo ng pagkakataon kahit na medyo maiksing panahon lamang ang ating pong pagpapaalam nang tayo naman ay madalaw din. Kasi nung tinatanong ko, ang una po talagang nakausap ko ay ang mga taga-Bangko Sentral. Sabi ko, nakapunta na ba dito yung Nazareno? Hindi pa nga po, Father. Kaya sabi ko, sige, gusto niyo bang pumunta? Dumalaw dito? Sige po, Father. Tapos tinanong ko dito, nakapunta na ba dito sa Assumption? Hindi pa po, Father. Abay, mauuna pa ang Bangko Sentral. Mauunahan pa, pero wag kayong mag-alala. Kapag nanay ang tumawag, hindi makakatanggi ang anak. Amen? Totoo po ba yun, mga nanay? Opo. Totoo ba yan, mga anak? Kapag ang nanay mo na ang nag-text at gumawa ng kung ano-anong dahilan, uuwi ka sa kanya. Iiwan mo, bibitawan mo, kakalimutan mo ang lahat ng ginagawa mo para sa nanay mo.
Kaya nandito ang anak dahil mahal niya ang kanyang ina. Palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya kung mahal natin ang ating pong Jesus Nazareno, dapat mahal din natin ang kanyang ina. At kung tayo ay mga anak ni Maria, dapat mahal din natin ang kanyang anak. Hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig natin sa mag-ina. Kaya nga nandito tayo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos ngayon pa lamang sa biyayang ibinigay niya sa atin. Sabi nila, kapag daw po pumupunta ang mga tao sa Quiapo, ang daming hinihingi. Alam niyo po ba, kahapon pa kami hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sinundo namin ang pong Nazareno kasama sila Tito Ronald, ilang opisyal, mga ihos, sila Brother Jared, at iba-iba pang mga volunteers natin, pati mga bisita natin, sila Nana Ising sa ibang simbahan, sumama. Ganong ka-excited ang pamayanan ng Leberisa na madalaw ng poong Nazareno. At alam mo ninyo, nung kami pabalik na, di nakisiksik naman ako dun sa sasakyan, tiis-tiis na lang sa bilad ng araw. Nung nakita ko yung picture, wow, talagang wala na nga akong buhok talaga, no? Bilad ka ba naman sa araw? May hangin-hangin pa. Pero ang ganda ng pagkaka-picture, parang poster ng pelikula. Pero alam mo ninyo, nung dumadaan yung sasakyan sa TAF, ang akala ko ay magkikirino lang, tinaf pa nga. Sinulit-sulit na yung pagbibilad sa akin. No? Pero alam mo ninyo, hindi matatawaran yung madaanan namin, yung mga kapatid, mga kadiboto natin, yung mga vendors, na binibitawan, iniiwan nila yung tinda nila, lalapit, at ibabato yung kanilang panyo, ibibigay yung kanilang panyo. Kinuwento ko kahapon yung isa, muntik pa ako masapul sa mukha. Masaklap, hindi panyo ang binato, sombrero. Pero makikita niyo yung pananampalataya nila. Ito lagi kong kinukwento. Nung ako po lalo ay nasa Quiapo pa, talagang araw-araw nagmimisa, lalo na pag Biyernes. Makikita ho talaga puno ang simbahan. Nakatayo, no, nakakatuwa, kausap ko si Father Joel, ang ating Vicar Foreign, sabi niya, wow, puno ulit ang simbahan. Ang dami ulit. Ganyan kamakapangyarihan ang biyaya ng pong Jesus Nazareno. Hindi naman si Father Hans, hindi naman ho sinong pare. Ang nagdala sa inyo dito, ang pong Jesus Nazareno. Dahil hinahanap niya tayo. Hinahanap niya tayo. At kung meron mang masaya ngayon, siya yun. Dahil natagpuan kanya. Dahil nakita kanya sa tahanan ng kanyang ina. Alam mo ninyo, pa nagmimisa kami sa Quiapo, punong-puno Ito lagi ko kinukwento, kaming mga pari, kinuwento ko na to kahapon, kaming mga pari, pa nagmimisa ho kami, lagi kami nakatingin sa inyo, at kabisado na ho namin kayo. Alam nyo po ba yun? Kabisado namin, tinitignan ho namin kayo. Lalong-lalo na po yung mga parang nabili na yung titulo ng upuan. Yung parang sila lang ang lagi nakaupo doon. Wala po akong pinaparinggan. Talagang doon sila lagi nakaupo. So kami ngayong mga pare, pag nagkulang kayo, pag wala ka, maniwala ho kayo, hinahanap-hanap po namin kayo. Hinahanap-hanap po namin kayo. Kaya sana ho, wag ho niyong katatamaran ang magsimba. Hindi ho dahil sa amin. Hindi dahil sa choir. Hindi dahil sa laki o air condition na simbahan. Huwag niyong katatamaran, pagsasawaan ang magsimba dahil kay Kristo. Dahil sa pong Jesus Nazareno. Kaya tinatanong ko yung mga nagsisimba sa Quiapo, punta ka ng punta dito, lagi ka naman nakatayo. Nakuha mo na ba? Binigay na ba ng Nazareno? Hindi pa nga po, Father Balik ka ng balik dito, ang layo-layo pa ng inuuwian mo, lagi ka nasa likuran. Nakuha mo na ba sa pong Nazareno? Hindi pa nga po, Father At alam niyo mga kapatid, yun ang pananampalataya ng isang deboto
ng Poong Jesus Nazareno. Kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka. Amen. Lahat ng naniniwala na sa 3 araw na ito ng pagdalaw ng Poong Nazareno sa ating simbahan, tatanggap siya ng himala at biyaya, pumalakpak ng malakas. Sabihin natin ng malakas, "Thank you, Lord." Diba? Yan daw ang sabi ng mga charismatic, i-claim mo na magaling ka na pinatawad ka na pinagpala ka na iniligtas ka na. Sabi sa unang pagbasa, noon kapag tumingin sa krus na tanso, ang mga may sakit ay gumagaling, pero namamatay pa rin. Ganyan yung mga bagay sa mundo na akala mo yun na ang magpapayaman sa'yo, yun na ang magpapaligaya sa'yo, nagkakamali ka. Tandaan ninyo, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Isang araw, malungkot ko man pong gustong sabihin sa inyo, bago po magsimula ang misa, isang kaibigan, kapatid naming pari mula sa Paranaque ang pumanaw. Habang siya ho ay nagkakasal kanina, siya po ay nag-collapse. 20 beses mahigit sinubukan siyang i-revive. Please pray for the soul of Father Jeff Manlapig. He is so young. Napakabata ho. Kaya alam nyo, ang buhay, hindi natin masasabi kung gaano katagal, kaikli. Kaya yung magsimba tayo ngayon ng ganito, huwag niyong pagsisisihan ito. Kaya kung may pagkakataon ka pang magsimba, maglingkod sa simbahan, tumulong sa kapwa, huwag mo nang pagsisisihan. Huwag mo nang pagdadalawang isip pa. At hindi natin masasabi kung lagi may bukas pa at mamaya na. Ang buhay hindi patagalan. Ang buhay pabutihan. Kaya anumang mabuti, tama at magandang magagawa mo, gawin mo na ngayon. Dahil pag natapos tayo sa mundong ito, wala nang balikan. Wala nang huling pagsisisi pa. Kaya huwag tayo masyadong nagpapakasasa, nagpapakasira sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. Kaya ang sabi sa Ebanghelyo, hindi na tanso ang ating titignan, kundi ang Poong Jesus Nazareno. Sino man ang maniwala, maglingkod at sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, unang araw pa lamang ito, pagmasdan ninyo ang mukha ng Poong Jesus Nazareno. Mamaya ho, lalo na pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ng pahalik. Ito ngayon palang pinapaalala ko na. Baka naman maubos ang oras nyo sa kakapicture-picture lang. Siguraduhin po ninyo, habang nakapila kayo, nakatitig kayo sa kanyang mukha. Hindi lang para humingi, hindi lang para makiusap, kundi para makinig. Sa 3 araw na ito ng pagdalaw ng anak sa kanyang ina, pakinggan natin silang dalawa. Maniwala kayo. Pagkatapos ng 3 araw na ito, may mabuti, may magandang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. Mahal na mahal tayo ng mag-ina. Hindi tayo pababayaan ni Maria, kaya lagi niyang inilalapit sa atin si Jesus, ang kanyang anak. Lagi tayong tatawagin ni Maria, lalo na kapag nagsasawa na, tinatamad na, at natatakot na tayong magmahal muli, magpatawad, at maglingkod. Mahal tayo ng anak, kaya ibinigay niya ang kanyang ina. At sa tuwing tayo
ay makakalimot na mahalin ang isa't isa. Laging ipapaalala ng anak na mahalaga ang pagmamahal ng kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, bilang isang pamilya dito sa Leberisa, huwag natin palampasin ang 3 araw na ito nang hindi tayo nakikinig. Mahal natin ang anak, mahal natin ang ina. Ang taong umiibig, marunong makinig. Amen.